Ang, para po sa inyong lahat, tulad ng dati, Sabado, at magtatalakayan muna tayo dito sa programa nating Kontrapunto. Tulad ng dati, nakagawin na natin na bago tayo magsimula ng ating palatuntunan, ay magbigay bagalang muna tayo sa ating Panginoon pamagitan ng ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa amin na makapagprograma po sa lugar na ito upang maipahayag po natin ang mga nangyayari po sa ating mga komunidad. Naniniwala po kami na kapag ang isang informed community ay nabigyan natin ng mga kaalaman, sila po magbibigay ng mga puro-purong upang magbigay po ng mga patatag na pamahalaan. Ito po ay naayon na rin sa sinabi ng ating Panginoong Kristo na kaya tayo binigyan ng kaisipan natin upang tunguhin natin ang katotohanan. Ito po ay ginagawa namin sa matamis na pangalan ng yung anak na si Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Ito po tulad ng dati, atin po naman tatalakayin ang mga hot topic ngayon. Ang unahin ko po muna yung tinawag sa akin ng classmate ko na nasa Amerika, na si Joey Shalcita, na patuloy po nakikinig sa ating programa tuwing Sabado. Sabi niya, i-discuss ko naman daw yung papel na Supreme Court dito sa impeachment. Ang pagkakaalam niya, sobra na po nakikialam na Supreme Court. Alam po natin na sa 1987 Constitution na meron doon pong provision na pinalawak po ang kapangyarihan ng Korte Suprema na hindi po nakalagay sa 1935-73 Constitution. Ito po tinatawag na Expanded Judiciary Act. Na kung saan na sinasabi ng Konstitusyon na ang Korte Suprema na siyang pinakamataas na sangay ng pamahalaan ay may katwiran i-interpret po ang ating konstitusyon at may kapangyarihan upang sabihin ng isang bagay na ginagawa ng ahensya ay hindi po nalalaman sa konstitusyon. Kung ito po ay may tinatawag natin na grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction or excess of jurisdiction, papasok po sila. Kaya po pumapasok ang Supreme Court sapagkat dito po sa ating demokrasya, sa ating konstitusyon, may tinatawag po tayong separations of power na ang Korte Suprema, ang representing judiciary, ay may karapatan po mag-interpret po ng batas. Ang ating pong legislative, ang Kongreso, ang mababat katas na kapulungan ng pambabatas, ay mayroon pong katungkulan na gumawa ng batas at mag-initiate at mag-try ng impeachment case. Ganun din po naman ang executive na magpapatupad po at mag-enforce ng mga batas na ipinasa po ng Kongreso at sinabi ng Korte Suprema o anumang sangay ng executive ng judiciary na ito po ay tama. So, yun po, napansin po na itong aking kaibigan na si classmate ko si Joey Shalcita. Ito po yung classmate ko po ito sa St. Anthony School. Tagal na po, 1969 pa po kami graduate. Kaya matatanda na, kung po tayo katanda na. Bili po ako rito kahit sa Amerika ito. Patuloy na nakikinig sa ating mga talakayan. At ito rin, kung naman kanyang nalalaman, sinishare naman niya sa mga kaibigan niya roon sa Amerika, kaya malagana po ang ating palatuntunan, hindi lamang po sa Pilipinas. So, mabalik po tayo sa topic na yan. Kasi napansin itong si Joey, kadagalaw po nitong si Sara Duterte, palaging takbo na takbo sa Supreme Court. Kasi mayroon siyang batayan noong nakaraang kasing 90th Congress, kasi po tayo 20th Congress na ngayon. Noong nakaraang taon na 19th Congress ay hindi po na ipatuloy ang impeachment dahil sinabi na sumobra daw sa kapangyarihan ang
mababang kapulungan. Kaya binaliwala po, sabi niya, ang constitutional ang ginawa ng House of Representatives kahit na po nakakuha ng mahigit 200 signature para mag-initiate po ng impeachment. Sinabi po yan na walang kapangyarihan, na mayroong abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, grave abuse of discretion, kaya po sila pumasok. Ngayon po, ganun naman ang ginagawa po nitong kampo ni Sara Duterte. Nagbabakasakali sila, nasa Korte Suprema sila makakakuha ng mga relief o magiging tagapagtanggol nila. Siyempre ang Korte Suprema, siyempre, magbabatay po yan ng kanyang mga decision at ruling. This is depende na po sa mga batas na ginawa rito at yung mga desisyon o jurisprudence na ginawa na po nila. Yun ang kanila pong pinagbabatayan. Hindi po sila pwedeng umalis doon. Kaya siguro, nasasabi ng aking classmate si Joey, baka sumusobra na ang kapangyarihan ng Supreme Court na pinakikialaman Kasi sabi niya kanya-kanyang patakaran ng bawat branch of government, ang legislative, kongreso, may kanya po mga internal rules kung paano po nila gagawin ang proceedings po ng impeachment. Kaya sila din po ang mababang kapulungan ay hindi po nakikialam sa Supreme Court sa paggawa ng kanilang mga rules of court proceedings. Kaya sabi itong klase ko, baka na sumusobra na itong Supreme Court at pinakialaman na. Ngayon po, mabalik ulit tayo dito sa ating pinag-uusapan na ito po kasi kampo ni Sara Duterte, nagtataka ako. Sabi niya na simulan na ang proceeding, there will be bloodbath. Ako, magtuguraw yun. Simulan na. Tapos yung ginagawa naman nila at sinabi rin din ng Supreme Court nung sa nakarang taon na kung nasa na baliwala po na declare ang Constitution, sabi, wala raw due process na ibinigay ang mapubang kapulungan ng Justice Committee sa Vice President. So, ang ginawa po naman ngayon ng mababang kapulungan, lahat po na sinabi ng Supreme Court ay kanila pong ina-apply na. Para po, kung tayo makatanong sa katanungan, dahil alam naman nila na baka makialam na naman ng Supreme Court ito kahit na konting katiting lang. Kasi po, ang napapansin nga namin ay hindi po sinasagot nitong kampo ni Sara. Yung mga akusasyon dapat kumbaga sa basketball, ang labanan ng basketball sa loob ng ring, hindi sa labas ng ring. Kung ano man ang dapat na mga issue ay umaharap sila dapat dito sa kapulungan sa pamamagitan po ng ating Justice Committee. Nagkakaroon po ng hearing to satisfy yung sinasabi natin due process. Sabi ng due process, hear before you condemn. Pakinggan mo muna bago mo i-condemn. Ayun nga po, bago i-condemn bago mag-initiate ng Justice Committee ng impeachment, pinakikinggan muna na naayon sa sinabi ng Supreme Court. Ngayon, binigyan sila nila ngayon, ayaw naman nilang harapin ito. Sabi nila, wala mangyayari. Dahil bias. Ay, yung pong constitutional, yung pong proseso natin nakalagay sa Constitution, na kapag ka ang isang halal na bayan, at tulad ng Vice Presidente, Presidente, ang mga membro po ng Supreme Court, Constitutional Officer, COA, COMELEC, at dito po Civil Service, sila po yung matatanggal, kasama po ang Ombudsman, sa pamamagitan lamang po ng impeachment. Yan po yung nasa, kakamali ako sa Article 11 po, na accountability ng public officer. All officers and employees must at all times be accountable to their acts. Because public office is a public trust. Yan po sinasabi, accountability po, meron po accountability mechanism na ginawa po ang ating Constitution. Na kapag ka ang isang accountable officer, ang impeachable officer, ay merong ginawa na impeachable, yan po yung
kailangan harapin niya yan. Hindi siya pwedeng tumakas yan. At binibigay siya ng pagkakataon na humarap. Ay hindi naman po sila naharap eh. Ang gusto nila yung sa labas sila nagkukomento. Nagpapalabas sila ng mga statement. Na may mga troll sila. Eh hindi naman po dapat counted yun. Dahil kumbaga sinabi ko kanina, kumbaga sa basketball court, doon kayo maglaro sa loob ng ring, hindi sa loob po ng basketball court, hindi po sa labas. Kahit ilang beses kayo makashoot sa kabilang court, hindi po binibilang yon. Kaya hanapin po ninyo. Yan po dapat na ginagawa ng ating si Sara Duterte. Lang po ng kilos. Ay ginawa po. Ang tanong nga po ngayon, paano? Ito po, mga hypothetical question po ngayon na naririnig ko at nababasa ko sa social media, na naririnig ko at nababasa ko sa ating mga pahayagan at naririnig sa radyo at telebisyon. Sabi nila na, paano kung si VP Sara ay mag-resign? Hahabulin pa ba siya? Magtutuloy pa ba ang impeachment? Alam nyo, wala pa ho na-establish na jurisprudence o dating desisyon ng Supreme Court para sabihin kung ano po ang applicable na batayan. Wala pa po ito for the first time. Kaya, ito po ay, pag nangyari po ito, mangyayari dito, pagpalagay natin, si Sara ay nag-resign. Siya po ba'y tatanggalin pa? At pag siya tinanggal, hindi na siya pwede makatakbo sa anumang posisyon. Ang matunog ko pong narinig, kasi sinasabi na pag si VP Sara ay nag-resign, before po ma-impeach siya, abig sabihin impeachment, bago iakyat po ang articles of impeachment sa Senado, pag siya bago siya mag-resign, ay pwede po siyang tumakbo uli. Sapagkat wala na tayong Vice President at baka hindi na raw po ituloy ang impeachment proceeding dahil wala ng Vice President. At kung wala ng Vice President, wala na may impeach at wala na madi-disqualify. Yun po ang paniniwala ng isang eskwelahan, school of thought, pagka siya raw po ay nag-resign. Pero pag siya po ay nag-resign na, nagsimula ng impeachment, na sisimula po sa sunod, hindi na raw po siya pwede kahit na siya mag-resign, tuloy-tuloy po ang pagdidinig ng kaso sa kanya, kahit man siya mag-resign na. Kunyari, sa Monday, after na nag-constitute niya yung impeachment court, ang Senate, nag-resign siya, ay hindi na po pwede. Sapagkat nakapag-convene na po ang impeachment court ng Senado. Huli na po yun. Kaya dapat bago mag-convene, ipaso, tanggapin ng articles of impeachment, dapat mag-resign na siya. Kasi baka ang gawin daw ni Sara, mag-resign na siya. Kasi po, ang penalty ng impeachment ay removal from office. Tatanggalin sa pwesto. At may conjunction po yun and disqualification to hold public office. Sabihin, hindi ka nang tinanggal, hindi ka na pwedeng tumakbo perpetual habang buhay ka. Perpetual disqualification to hold public office. Hahabulin ka niyan. Kaya sabi ng iba, baka mag-resign siya, tapos tatakbo na lang siya ng presidente sa 2028 dahil wala na siya, hindi na siya vice president ang paniniwala po ng isang school of thought na pwede po siyang tanggalin doon. Kaya napakaganda po nito mangyayaring ito. Nausap-usapan. Ngayon po naman, dito naman tayo, tutungo tayo sa sinasabi ko na mahilig itong kampo ni Sara mag-file po ng mga petition or pleading sa Supreme Court para po ipaipunta impeachment.
lumabas na po ang sinabi na ang Kongreso ay may karapatan, ituloy po yan. Wala pong lumabas na TRO para ipahinto po ang mababang kapulungan. Mapunta naman tayo dito sa ipinal ni Mans Carpio. Sabi niya, bakit ako sinasama ninyo dyan private person ako. Bakit pati mga record namin kasama ako? Dapat yung kay Sara lang as Vice President ako, private person ako. Hindi ako pwedeng isama sa SALHED sa mga pagsisiwalat ng mga deposit sa bangko, mga record ng bangko na isiniwalat ng AMLA. Pupunta po tayo, marami po yung mga pagbabatayan. Sapagkat pupunta po tayo sa civil code o sa isa ngayon na civil code, ang family code. Sinasabi po doon na ang pag-aari na mag-asawa ay pag-aari po na mag-asawa. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kumbaga sa titulo, kahit po ay nakalagay sa pangalan na isang ng lalaki, sa kabuuan po, yan po ay pag-aari din ng babae, ng asawa. Ano ang pinagbabatayan dito? Ang pinagbabatayan dito, yun nga po sinasabi ko sa family code. Noong pong ginawa po naging batas po ang family code, effective po noong August 3, 1988. Nang sinasabi po na kapag ka magpapakasal ay walang napagkasunduan ko anong property regime, kasi meron tayong property regime, it's absolute community sa lalaki lang, yung dati yung kanyang pag-aari bago niya nagpakasal, dala-dala niya to, absolute kanya yan, o separation, separation, or conjugal, pareho sila. Dapat yun po mananaig. Pero ngayon po sa family code na naging effective ng August 3, 1988, sinasabi po na kapag hindi po sinabi na mag-asawa kung anong property regime ang mag-govern sa kanilang pagsasama, it will be a presumption po, it will be absolute community of property. Kung ano po ang dala ng lalaki at dala ng babae, ay pareho na po silang pag-iisahin na po yan. Kung ano po dala ng lalaki na kanyang inern o minana, ganun din po ang sa babae, sa minana, at kanyang naipon, pag-iisahin na po yan. Except, meron po exception yan. Kapag ka po niya isa sa mag-asawang yan, ay tumanggap po ng mana na direkta. Donation by gratuitous title. At sinasabi puro sa iyo lang yan. Yung po ay hindi kasama. Donation by gratuitous title. Hindi po pwedeng isama yan. At that time of the durations of the marriage, kasal na po sila ng ibinigay po ang kayamanan na yan. Pagpalagay natin titulo. Kahit na po absolute community property, donation po ay hindi exempted po yung donation by gratuitous title. Sa lalaki lang yan o sa babae lang. Hindi po pwede yan. At yun po ang limitasyon ng mga pag-aari. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Atty. Mans Carpio na isa pong abogado Isa pong abogado. Na sinabi niya walang karapatan at dinimanda pa ang AMLA, Central Bank Governor, pati head ng AMLAC, mga Justice Committee, sila Luistro, Raylan de Lima, sinama pa sa kaso. Sabi ng property niyo, hiwalay na property, kasama yan, tatamaan yan. Yan ang nangyayari. At isa pa, ganito ko, napansin din po natin.
Nagpal po ng ito si Mans Carpio, kaya papaano ko, bakit? Alam ko mga Carpio matatalino eh. Abogado pa naman ito. May abogado rin ito. Nagpal lang para ipatigil ang impeachment dahil sa basing yan. Sabi, tinapon po ng korte, ng Regional Trial Court. Ang sabi niya, wala kaming kapangyarihan dyan. Wala kaming kapangyarihan dyan. Sapagkat tayo po sa batas ay may tinatawag tayong directed function at sovereign function. Ang sovereign function po, tulad po ng Kongreso, ay gumawa po ng batas na wala po magpapatigil dyan. Sila lang po nakakaalam niyan. Sovereign niya, kanya lang po yung exclusive niya. At yung directed function naman, kunyari ako, nagtatrabaho sa land registration, sinabihan ako ito, i-correct niyo ito, yun ang directed function. Hindi po yan eh. Pangalawa, sabi ng Regional Trial Court, masyadong napakababa ko naman, Regional Trial Court, mababa lang ako. Meron pa mas mataas sa akin. Mataas pa sa akin ang Court of Appeals sa Supreme Court. Dapat sa Supreme Court nyo dinala yan. Yun na may kapangyarihan. Isa pa kasi nga dahil tinatawag natin na hindi ito justiciable, kundi political exercise ito, which is beyond the authority of the court to determine kung meron silang kapangyarihan. Political yan, hindi pwede yan. Kaya, ayun, naitapon na naman. Napansin ko, itong pagpapile-file nila ng mga marami na pinail ito. Itong grupo nila Sara, hanggang ngayon, wala pa nagtatagumpay. Nagbabakasakali. Hindi na lang nila harapin. Hindi na lang nila harapin yung kaso na nakabimbin. Kaya siguro may nabatong isang abogado niya si Sara eh. Nabato ng laptop, pero sabi, narinig ko. Harapin nyo na lang. Sabi na Supreme Court, ang ginawa nga ng Justice Committee, sinunod na nga lang para hindi sila ma-question eh. Kaya yun po ang mga abangan po natin ang mga susunod na pangyayari. Ngayon naman po, related dyan, pumunta naman po tayo dito sa pananaw na isang magaling na senador. Napakagaling. Luminary yata ito. Na nag-number 1 at sikat na senador. Naiboto ng taong bayan. Number 1. Ang gagaling din talaga. Sana tayo mga halal, pag-aralan muna natin, di porket sikat, boto tayo ng boto. May kasabihan nga sa computer, garbage in, garbage out. Pag pinasok mong basura, basura din ang labas. Sabi nito, isa Senador Robinson Padilla, pagdating sa Senado, may kapangyarihan kaming ipatigil ang impeachment dahil ganyan ang trabaho ng minority. Ay kontrahin ng majority. Ayan naman po, nakatinapay. Hindi po, Mr. Senator, hindi ko alam, dapat magbasa-basa ka, meron ka namang abogado, sana kinukonsulta mo. Hindi porket ikaw inihalal, ikaw kung ano ka na, kung mayroong magandang panukala para sa ikabubuto ng mga sambayanan natin, hindi ka ba boboto roon? Ang tawag doon, pag ganong isisipan mo, obstructionist ka na eh. Dapat ihiwalay natin what is obstructionist and what is a fiscalizer. Hindi po mahalaga pa ikaw naging senador. Paring ang paniniwala mo may mga batas na pinapasa ang kapwa mo senador, whether majority or minority, na sa iyong pagkakala ay makakatulong sa taong bayan. Maaari kang sumama o kontra. Hindi lahat ay pinasa na isang pangkaraniwang majority, lahat ng majority ay sasama at lahat ng minority sasama. Na kapag mayroon din naman in-introduce na batas sa isang minority, lahat ng minority ay sasama at lahat ng majority ay hindi sasama. Hindi po yan ganun eh. Hindi po yan elements ng constitutional practice.
diringgin po natin. Kaya nga ang Senado po, yan po ang boses ng taong bayan, kung ano po ang pulso natin. Hindi porket ikaw inihalal, kokontrahin mo na. Pakinggan mo muna. Naalala ko sa ngayon ho. At sana maalala nyo rin na isang senador, ito po talaga seryoso na ako, magaling na senador ito. Kahit ang pagkakalam ko, hindi pa po ito nakapagtapos ng kanyang college, ha? Pero napakagaling at very independent. Nung pong panahon ni President Marcos Sr. Kasama turumpak, kahit na hindi siya nakatapos ng kanyang pag-aaral, napakagaling sapagkat siya po ang gumawa ng Labor Code of the Philippines na siya pong Biblia ngayon sa labor. Napakagaling po. Kasi po, may tatanungin niyo, may mga tayo po meron tayo tinuturungan pag may problema po sa labor. Yan po ang pinagbabataya, palaging labor code po. Ginawa po niyan. Ang akin pong binabanggit ay walang iba po. Hindi po ang dating na mayapang Senador Blas Ople ng Bulacan. Ang sabi niya noon, hindi ko makakalimutan, noong si Erap ay naharap sa impeachment, tinanong siya ng isang mamamahayag. Tinanong kung anong kanyang saloobin sa mga nangyayari sa impeachment. Bilang senador, tinanong siya, ano po ang inyong pananaw sa mga nangyayaring ito? Sapagkat napakarami na po mga issue at magkakaguluhan na po kung ano po dapat gawain, kung ano dapat na panuntunan. Lalo na mga senador, ano dapat? Isa lang po ang kanyang binanggit na hanggang ngayon. Year 2000 yun, to 26 na, to year 2026. Ngayon, 26 na taon na hindi ko makalimutan. Sabi niya, bilang halal na senador and an impeachment judge, ang tangi lang namin nagkagawin ay ang makinig sa bintang ng prosecution at paano naman ito depensa ng depensa. Yun lang. Makikinig lang kami at out of that, mag-a-analyze na kami kung tama sinasabi. Meron bang sapat na batayan? Yun nga po, babanggitin ko po muli itong kay Sara. Si Sara po noon ay hindi po umaten sa mga pagdinig po ng lower house, sa Justice Committee. Sabi niya, wala mangyayari dyan. Ito, convicted na ako. Ay, nasa kanya po yung kanyang paniniwala na hindi natin tututulak. Kapag nasa kanya po yan, basta binibigyan siya ng pagkakataon lang na mag-justify. Pero this time kinakailangan niyang humarap. Bakit? Sapagkat bukasan na po ito ng mga dokumento, lalo na po yung sa BIR na pagkasundo ng lower house ng Justice Committee na sa Senate na lang buksan. Sapagkat may mga dokumento roon para sabihin kung ito yung po mga sinupwina ad testificandum at subpoena ng duces tecum. Ad testificandum, yung po yung mga oral na sasabihin at yung mga duces tecum naman po, yung mga authentic document na dapat dalahin. Ang makakapagpatunay lamang po, pag pag nagkaroon na po ng hearing sa Senado, na hindi po maiwasan, tatanungin po ang ating Vice President, sa iyo ba ang pirmang ito? Sino magsasabi kung sa iyo o hindi yan? Ikaw lamang. Sapagkat hindi mo pwedeng i-delegate yan kahit kanino sa iyong abogado. Because personal knowledge ang kailangan natin. Pag ito ay sinabi ng iba, hindi na personal knowledge, that is a hearsay na hindi tinatanggap at immaterial, walang value sa paningin na ebidensya. Sapagkat ang rules of court po ay isa pong supplementary sa impeachment rule na ginagawa po ng Senado. Kung ano po ang kakulangan na ginawa po ng Senado, meron po mga
rules dyan, ang papasok po kung may kakulangan ay ang rules of court po. Yan pong sinasabi. Para patunayan kung ang mga dokumentong yan ay totoo o hindi, lalong-lalo na ho yung pirma. Paano mo sasabihin, i-attribute siya yan o hindi? Kung hindi mo sabi, kung sinabi ko anong pinagsasabi na rin, hindi ko pirma yan, paano mo malalaman kung hindi mo sasabihin? At patutunayan yung mga dokumentong binigay doon. Kung totoo ba yan o hindi. Yan po ang dapat na hindi na po siya pwede ritong hindi umatin. Napakahalaga po kasi ito'y kabawasan sa kanila ito. Magiging kabawasan po sa kanila ito. Kaya wala na siya magagawa kundi harapin. At sa mga senador naman, pagka ang ebidensya sobra na, bumoto pa kayo sa kabila, ay nakikita po kayo ng taong bayan. At dapat nating alamin na malapit na po ang 2028 na 12 sa inyo ay haharap sa taong bayan. Para po humingi na naman ng mandate ninyo, ng mandato nyo, kung dapat ba kayo magpatuloy ng inasad nyo, behavior ba nyo, karapat-dapat ang katalinuhan at kagalingan ninyo na mag-isip. Ay dapat magpatuloy ang inyong klase. Yan po, kaya napakahalaga po niyan na siya, yan si BP Sara po ay umarap. Kaya wala na po sila magagawa ngayon. Itong si BP Sara, itong kanyang mga abogado, kundi harap na po ito. At si Marises Carpio, bakit po natatakot sila sa mga dokumenteng lumabas? At ito nga pala, mayroon ditong kaugnayan. Matatandaan po natin sa hearing nga po, na kung saan dala ng mga Anti-Money Laundering Council yung mga dokumento na nagsasabing mayroon po mga transaksyon, mga banking transaksyon po ang mag-asawang BP Sara at Marises Carpio. Ito po ay dokumento, hindi po sinupwi na ang bangko kasi bawal po yan. Doon lamang po sa Senado pwede magbuksan yan. Ang ginala po ng AMLA, yung kanila pong record na sinabit sa kanila. Ang sinabi puro na may mga pumasok na mga deposit na nagkakalaga ng mga bilyon-bilyon at lumabas na bilyon din. Ang katataka kung kino-question, ito na naman si Marises Carpio, akala ko bugado nga ito, hindi niya kino-question yung laman, kundi kino-question niya walang karapatan. So, ibig sabihin, tinatanggap mo talaga totoo yung laman. Sinampulan mo yan sa 18 instances na sinay po ni dating Senador Trillanes ay tumatama, 18 ho yun. Tumatama ho. Saan po nang galing ang mga dokumento na yan ni dating Senador Trillanes? Yan po ay may nanggaling, may nagbigay sa kanya at ito po ay inaktuhan ng ombudsman. Nanoy si Conchita Carpio Morales. Nagtiya nga po nito si Meneses. So out of delicadeza, itong si Conchita Carpio Morales ay hindi po siya preside niya, nagdetermine kung dapat bang kunin ang dokumento na nag-gather ng AMLA, na nakuha ng ombudsman, kasi makapangyari po ang ombudsman isinumon po ang dokumentong yan, at sinabi nga na, at sinasabi ni Trillanes, ito may mga deposit dito. During that time, 8 years ago, kinabahan ito si Pangulong Duterte. Alam niyo, tinanggal itong si Arthur Carandang, then alam na, isisiwalag na, ibibigay, susurrender na yung dokumentong ito. Ang ginawa niya, para hindi matuloy, tinanggal niya si Arthur Carandang sa pwesto upang hindi po matuloy ang pagsisiwalat po ng mga records na yan. At kung matatandaan po natin, nung pong siya humarap sa Senado, sa TRICOM, itong si Rodrigo Duterte, tinanong po siya ni Deputy Speaker Romualdez na nakaharap din
sila Dilima at si Trillanes na pinag-uusapan ay tungkol doon po sa pagsisiwala at pagbibigay niya ng waivers sa kanyang bank account. Sabi ni Trillanes na willing siyang pasampal, buksan lamang, pumirma lamang ng waiver doon sa Pangulong Duterte. Ay alam ni Duterte, masusukol na siya. Wala na siyang tatakbo. Kaya binago niya ang naratibo. Kinuha niya kunyari itong mic at hampas niya. So, anong nangyari? Doon na nagkagulo. So, wala na yung kwentong, hindi na pagpatuloy yung kwentong pagpapapirma sa kanya. Yung po, umiiwas siya. Eh, ngayon po, paano sila makakaiwas dito? At mabalik po tayo dito si isunod to kay Karandang. Tinanggal nga po siya para hindi matuloy yun. At ngayon po lumabas. Nitong last week lamang, ang desisyon po na Supreme Court na nahuli na naman after 8 years. After 8 years, walang trabaho. Arthur Carandang gusto lamang gawin ang trabaho niya kung ano mandate sa kanya. Wala sweldo. Sabi sa kanya na illegal ang ginawa nitong si Duterte. Na wala siyang kapangyarihan. Sapagkat ang pwede lamang tumanggal sa ombudsman ay sa pamamagitan po ng due process at rule of law. Hindi po, tsaka gusto lamang porket presidente ka, pwede ka magtanggal. Hindi po, kahit na janitor ng Malacanang, hindi po pwede pong tanggalin ng presidente. Sapagkat meron po yung tenure. Security of tenure ho. Eh lalo ito, Deputy Ombudsman overall. Pangalawa na po ito sa Ombudsman. Tinanggal niya. Ngayon po lumabas at sabi, walang kapangyarihan. Although, late na, 8 taon, nakakaawa itong si Arthur Carandang. At nakita ko pa rin po sa isang video na sinabi, sabi ni Duterte, nakita siya, ikaw, humanda ka, parang tinakot pa si Carandang. Kaya nakakaawa naman yung mama. Ginagawa lang ang trabaho, pinagsabihan pa na tatakutin pa, baka may mangyari sa kanya, tinanggalan pa ng trabaho. Kaya ngayon po lumabas, sabi ng Korte Suprema, bayaran natin ang mga dapat na papanagutin ng pamahalaan dito kay Arthur Carandang. Ang kanyang unpaid salary for 8 years at iba pa pong mga privileges na dapat niyang tinanggap. Kaya yun po nangyari. Talaga po namang nakakaawa nangyari kay Arthur Carandang. Ganyan din po nangyari noon. Sapagkat nung panahon po nitong si Pangulong Duterte, marami pong natakot. Lahat po takot na takot. Takot na takot sa kanya lahat. Wala man lamang umano. Kaya sabi ko nga, pati simbahan din eh. Wala makapagsalita noon, takot na takot. Ito naman narinig ko no, si Bishop Villegas lang ang kumontra dito, takot lahat. Dahil nga niya sa kanyang sinasabi niya mga nag-EJK na ganyan. Eh ngayon, iba na ho ngayon. Nung babalik na naman po tayo kay Sara, yun na nga po, nung sisimula na po ang impeachment dito kay Sara, pagbubukas ulit, mag-i-initiate ulit ng impeachment proceeding sa House of Representatives. Alam ni Sara na darating na talaga. It is imminent, inevitable, at wala nang magagawa kundi ituloy na yon. Kaya gumawa siya ng una. Inunahan na niya. Nagdeklara kaagad siya ng kanyang intention na tumakbo bilang Pangulo. So, ang pagdideclare niya yung sa tingin ko para ba lumalabas na ito po ay mind conditioning. Kinukondisyon na po ang isip ng mga tao. Anong kinukondisyon? Sabi niya, if ever magkakaroon ng impeachment, ito tuloy. Sa pangalawang pagkakataon ng impeachment lamang siya, ito ay gagawin nila sapagkat nakikita nila ay pagtatakbo akong presidente, ay walang mananalo sa akin. That is political harassment. So para bang umbrella na kaagad yun eh, political harassment. And secondly,
para po takutin itong mga congressman. Lalong-lalo na po yung mga nasa Visayas, Mindanao. Na kapag ka siya tumakbo, lalagyan sila ng kalaban na mga i-appoint ni Sara. At pag siya nanalo, lintik lang ang walang ganti. Kaya natatakot po. Tinakot na po rin ang mga mambabatas. Ayan ha, alam nyo na, ang mangyayari sa inyo. At ngayon, pag sinasabihan na, lahat na makakausap ko, pag sinasabihan ako, tuloy bang impeachment? Ko tuloy na tuloy. Kasi bakit? Ang sinasabi nitong mga DDS na to, na mga hindi yata nag-iisip ito, basta kulto na yata ito, basta sinabi ni Sara ng mga Duterte, tama na sa kanila. Kasi political harassment, mga isipin natin, yung punto per punto ang ating pag-isipan. Alam mo yung mga anti-guerrilla impeachment na naroon doon, talaga bang yung kanya mga confidential funds, sinagot ba niya yun? Ano ang sinabi ng COA na yung mga dineclare mo, mga expenses ay hindi dapat i-disclose. Nagdinisalaw. Nasabi sa kanya, bayaran mo yan. Yan ang dapat pinagtatalunan. Na yung mga unexplained wealth mo, na yung perang pumasok sa iyo, na hindi nakalagay sa SALN, na nakalagay mo sa others, ay hindi sumasapat para masabing yung perang tumanggap sa iyo, dapat lumalabas yan sa SALN mo. Billion lumalabas sa SALN mo. Tapos ang pinakamalaki mo lamang, ang sa deposit mo lumalabas 88 billion, 8 billion, 6 billion, may 6 billion. Tapos ang iyong SALN, ang ano mo, property mo 88 million lang. At wala pang wala pang cash on hand. At ang pinakamalakas dito, ayaw pong bintang niya, yung kanyang threat sa ating Pangulo. At we should not lose sight of the fact na kapag ka nawala po, namatay po ang ating Pangulo, being the Vice President, by virtue of constitutional succession, siya po ang beneficiary. Siya kagad na magiging presidente. Sabi niya, pinagbantaan niya, papatay niya ang Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, si Lisa Raneta, kanyang may bahay, at si dating speaker, Romualdez. Sabi niya, no joke, no joke. At kumontak na ako ng mga papatay sa kanya. Ang sabi ng iba, that is conditional daw, dahil pag siya namatay na. Alam nyo, tingnan po natin, pumunta po tayo sa Revised Penal Code, i-define po natin what is grave threat. Wala ko doon sinasabi na kailangan muna, mamatay na muna yung yung nagsabi niya. Wala basta meron threat na, there is no conditional threat. When you say threat, that is actual threat. Paano nyo pasasabalian yan? Threat na yan Kahit wala pong maayon kung paano ito malukakalusot, kaya ang ginagawa na nga lang po nila, hindi na sabi ko, katulad ng basketball court, hindi sila mananalo sa lugar na ito, doon sila naglaro sa ibang court, na hindi naman kinikilala. Yun po ang mga style nila. Kaya, ito, mabalik ko dito tayo sa kaso ni Arthur Carandang. Dito po, napakita rin na dumating po ang justisya kahit na po late kay Ombudsman Arthur Carandang, at napatunayan din po na totoo po mga binibintang ni dating Senador Trillanes. At pag binabanggit yan, si Presidente Digong, ay naalala ko yung kanyang pambobola no siya mag-aalala ng 26. Nasabi niya, kukuha raw siya ng jet ski, itatanim na daw niya ang bandila ng Pilipinas dito sa Pag-asa Island.
Hindi po tinapad, sinungaling. Puro satsak din pala tulad ng kanyang anak. Nananggahan mo, hindi naman sumulusok. Kaya po nung ginawa nitong nakaraang linggo, ditong isang kababaihan po, ha? Yung pong congresswoman po ng Akbayan, na isa po indigenous Muslim pa po siya, may lakas ng loob, mga babae pa po nagpunta roon, ha? Si Dada, nagpunta po roon sa Pag-asa Island at itinayo po sa Sandy K2. Sandy K2 po, yung isang maliit na isla sana, kinapapalubo po ng Pag-asa Island. Itinayo po. At winagaygay po ang bandilang ng Pilipinas na kung saan amin ito. Kaya yun ang kanilang samaan, atin ito. Itim niya. Ito sinabi ito si Duterte nung paano mo masasabing hindi ito taong China eh. Kung paano yung pagtatanggol ang ginagawa dito sa mga Chinese na to, dito sa Matisa, sabi niya, yung West Philippine Sea, tubig lang yan, bigay nyo na yan. Kita nyo yung mga, sana nag-iisip-isip din dito mga didilis, ano? Ibinibigay ng ating proper, ano? Yan po, kaya po ako'y natutuwa dito sa Akbayan Party List na si Dada. Tinayo pa niya at pinatunayan niya, hindi ito sa China. At pagkatapos nga lang po, hinabol nga raw sila eh. Ng mga Chinese eh. Yung di kayang gawin ng isang pangulo na puro pambabolo lang ginawa sa atin, na pag siya nanalo, itatayo raw niya. Wala na po. So lumalabas, sinungaling po siya. Eh naman po, balik din ulit tayo kay Duterte. Yung nasa Hague ngayon, na nag-aantay na naman ng hearing niya. Ang ginawa ko yata, pinalitan na yata si Atty. Kaufman, yan ang ulitin kong balita, dahil magtatayo daw siya ng, magre-reorganize daw po siya ng bagong defense team. O sabi ko, dahil palang pera nito. Kasi hindi basta-basta kumuha ng mga abogado, lalo di kampanilya yung mga kinuha yan, at hindi lang po isa. Pag sinabi nyo, team ho yan, hindi naman po isa. Kumbaga sa isang law office po yan. Ang dami talagang pera. Ayun, tinan natin kung ano mangyayari sa iyo dyan. Dahil malapit na dumating ang hearings ng ICC sa kanya upang hanapin ang mga kaso labi sa kanya. Ngayon, isa pa pong topic. Ang aking pong tatalakayin, ito pong signature drive ng samahan ng isa dapat. Isa dapat, ay ibig sabihin siguro, ang ibig sabihin po nito, na may kinalaman sa political dynasty, abolition sa political dynasty, na kung may tatakbo sa nasyonal, dapat isa lang kamag-anak. Up to 4th degree of consanguinity at affinity, including the common law wife. Ang to 4th degree po, pag sinabing 4th degree, abot po hanggang first cousin yan. Hanggang sa kabila mo sa affinity, kung ano po relasyon ng asawa. So, cousin-in-law. Isa sa nasyonal, kung senador, presidente, isa lang po. Sa lokal, per cluster, marahil sa probinsya, isa lang. Kung governor, wala lang mayor, kasama na yan. Kino-cover na niya ng mga municipality, hindi naman po yung probinsya. Kunyari, kapag ka-governor na tumakbo, hindi na po pwede, disqualified na po mga mayor, mga konsyal, vice mayor.
Congressman pwede. Dahil ang congressman po, kahit po ini-elect po yan ng local through district, kinoconsider po silang nasyonal. Sapagkat ang kanila pong ginagawa ay pang-nasyonal po ang paggawa po ng batas ay hindi po lamang sa distrito nila, kundi apektado po nito ang national level po. Pag sila gumawa ng isang batas, nakapagpanukala, apektado po, hindi lamang po yung district nila. Ano po ang sinasabi nito? Ang nangunguna po dito ay ang ating po ginagalang na retiradong Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ako po ay saludo sa kanya. Talaga po ang kanyang ginagawa ay kahit na po siya nag-retire. Inisip po rin po niya ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang nga po ako sa kanya. Kasama rin po niya ang kaibigan kong si Atty. Alex Lacson, nakilala ko rin po. Na sobra pong makabayan niya. Na siya nga po gumawa ng librong 12 Little Things that the Filipino Can Do. Napakaganda po yan. At yung Commissioner Tito Louis Dia. Alam po ang kanyang binabalak. Yung binabalak po nila, ay sabi nila na yung pending na batas para sa anti-political dynasty na nakapending po dito sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan para pong mahina. Kailangan po na isang malakas. Ang gagawin po nila ay tinatawag natin ng ika-third mode ng pagpapalit ng konstitusyon. Sapagkat tatlong klase po ang pagpapalit ng amendment o revision. Ang revision po, yung buong konstitusyon, ang amendment po ay yung mga parte-parte, pitsa-pitsa, parts lamang. Ayun pong, ang isa rito po ay tinatawag natin Constituent Assembly na yung mga congressman at senador na sila pong gagawa ng batas. Gagawa po yung konstitusyon na wala naman po tiwala mga taong bayan dahil hindi silang gagawa ng mga batas na makakapekto sa kanilang security. At yung pangalawa po, yung Constitutional Convention na kung saan maghahalal po ng mga delegado. Yun po sana. Ang isa rin po magaling. Nagpapatawag po ng eleksyon ng mga Constitutional Convention. At ang pangatlo po, mode of, hindi naman po revision, kundi amendment lamang po. Yung taong bayan na through People's Initiative, tao na po, direkta na po gagawa ng panukalang batas sa pamamagitan po ng pag-gather ng 10% of the hindi lang po ako sigurado pasensya po kung 10% o 12% of the total votes natin. Eh ngayon po almost 70 million na po ang registered voter natin. 70 million na po dyan. Kaya kinakailangan po niyan, kung 10 million ang registered voter, hindi po bababa sa 70 million ang manggagather. Kagaroon po ng signature drive yan. Hindi ko po malaman lang kung personal solicitation ng signature o through online po kasi iba na po ngayon. Dahil para mapabilis po na natin meron na po tayong mga online na ngayon sa using technology. So, kukuha po yan ng 10%. At hindi po lamang yan ang kondisyon. Sinasabi din po doon na kailangan sa bawat distrito ay hindi bababa sa 3% ang makukuha po. 3% ng registered voter ng isang presinto. Kunwari, sa amin sa Laguna, 16 na bayan, may botante pong 300,000. Hindi na po dapat bumaba sa 3%. So, 300,000, 3%, hindi bababa sa 9,000. Ganon din po sa ibang bayan. Hindi po dapat bumaba sa 3%. Kahit na isang distrito lang ang hindi nakakuha, nababaliwala na po yan. Kinakailangan lahat.
At hindi naman 3%, dapat 10%. May mga distritong mas mataas pa sa 10% to compensate for the 10% po. Kaya napakalaki pong hamon yan. At ang masasabi ko, ay napakalaki pong gastos niyan. Sapagkat hindi po basta-basta mag-gather niya mga signature na yan. Alam niyo po, sa mobilization, sa paggalaw-galaw, kailangan po, meron po tayong panggastos. Sana makakuha. Ako ay nananalangin, sana makakuha tayo may mga tao na willing tumulong dito, lalo na po yung may mga kapasidad. Ako po, ay magbo-volunteer po sa aming distrito, sa 4th District of Laguna, na kinabibilangan po ng 16 na bayan. Sapagkat mababanggit ko na po, tayo po ay naging provincial board member po ng Laguna. At alam ko na po, ang mga bayan-bayan, alam ko na po paano po ang pangangampanya. Willing po ako na gumastos ko ng sarili para po makakuha po ng tinatawag natin ng 3% o 9,000 o higit pa riyan para lang po ito matuloy. Meron din po pala akong isang grupo na po nga, pagkatapos nga po nitong ating programa po ito meron po akong meeting na Philippine Constitutional Reform Initiative na meron din pong balakin na palitan po ang ating constitution, magkaroon po ng pagbabago. Isasabihin ko sa kanila, makiisa na lang sila sa signature drive na ito ng atin ito. Sapagkat ang kanila, gusto rin nila magkaroon po ng pagbabago ng constitution. Yun ang alay kanila. Buong constitution samantalang ito, which is yung pag-gather ng signature which this is actionable and doable. Na hindi po makakayanan po lamang mag-isa ng atin ito coalition. Kinakailangan po ng marami pong kasapi at magbo-volunteer po rito dahil nationwide po ito. Kailangan po dito ng bawat pakikiisa sapagkat sumisigaw po tayo ng pagbabago, against sa corruption. Hindi po tayo dapat puro salita lamang. Puro satsat lang matapos nga, wala po, kailangan umaksyon po tayo. Sabi nga ng Panginoon Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Siyempre ang awa, nasa Panginoon Diyos, pero hindi naman pwedeng puro awa lang. Kailangan may gawa tayo. At hindi rin puro gawa, kailangan meron tayong basbas. At gabay ng ating Panginoon. Sabi nga doon na nabasa ko sabi niya, when you run alone, it is called race. Pag tumakbo ka raw nag-iisa, ang tawag doon ay race. O takbo, race. But when you run with God, you run with grace. Sa tuwan-tuwa hinaan ako Pinadalan ko yung pangalan po niya, Grace manager po ng China Bank yan, dito po sa loob ng BF. Tuwan-tuwa po siya, masipag na manager yan dito sa China pa. Kaya po yung maraming nakukuha mga depositor niya. Tuwan-tuwa po siya ron. Sumag po siya sa akin, napakaganda raw. Na simple nga lang daw, at pero may laman. Yun po na, alam po ninyo, kaya po ako nananalangin sa bago tayo magsimula upang magbigay po tayo ng gabay sa ating mga nakikinig, nagsusubaybay, na hindi po lamang tayo dapat, pakikinig lamang tayo po dapat, ay gumagawa ng akbang upang makapag-contribute po tayo upang magkaroon po ng pupuntahan ng bansang ito. Magkukontribute tayo sa maliit na bagay lamang. Papansin po kasi natin, dito po sa dynasty, sila po ang kumukontrol ng lahat. Ng affairs ng pamahalaan, pag nawala, pagpalagay na natin, pamahalaan na ito, si Bongbong mawawala, okay naman ang kitang ginagawa, may papalit. Pero meron na naman, walang katapusan po ang dynastiya. Kaya dapat po may limitation yan.
May limitation po ang dinastiya. Dapat may nag-check kapag isang bagay na wala nag-check, dire-diretso po yan parang kotse, na kapag walang brake, babangga po yan. Punta po natin sa mga dinastiya, sila po na mamahala. Kung ano po mga budget na para sa flood control, meron silang mga kasabwat, yung mga ayuda, kung paano yan, sa kanila po lahat yun eh. Kaya dapat meron siya dapat na ibang tao naman, na hindi lamang kapamilya nila, dapat tumulong po tayo. Tapos sabihin natin, walang nangyayari sa atin. Kaya po talaga mangyayari kapag tayo po hindi tumulong. Kailangan po natin tumulong. Gabayan po natin. Kaya naalala ko tuloy, may nagtatanong sa akin, yung pong nalaluwa ko'y kinalungkot sa namatay na aktivistang 19 sa Toboso, Negros Occidental, mga kabataan po. At isang po riyan ay ang estudyante po na UP Diliman, si Alayna. Ang kapanghinayang po ko sapagkat sa kanila po, sa kanilang murang kaisipan, although hindi, sabi natin, hindi tama ang kanilang ginawa, pero sa kanilang puso, nalalaman nila ito lamang para sila makapag-contribute. Dapat pasama po sila. Hindi po tama ang kanilang ginawa, ngunit marubdob ang kanilang pagnanasa na magkaroon ng pagbabago. Habang wala pong pagbabago sa kanayunan, ang injustice at ang kahirapan, laloong po palagi ang issue ng insurgency. Alam ko po yan sapagkat noong taong martial law, isa po rin ako na naging aktivista at nakulong sa Camp Crame. Alam ko po yan at po'y isang experience na hindi na po mawawala sa aking kaisipan. Yan po nalalaman ko sa pananaw na yun na dapat makapag-contribute kahit sa aking kayang kakayahan, kung ano mang kaya ko ay ginagawa ko po. Katulad ditong atin ito, makapag-contribute man lamang tayo dito sapagkat paano po natin mawakasan ang kadena ng kahirapan. Kung ang dinastiya po ay nasa kamay ng iilang tao lamang, sila nagpapatakbo po, kontrol nila lahat. Kontrol po nila lahat. Dapat po meron man lang. Paano na yung mga kabataan natin na may mga pangarap sa buhay, na mayroong kakayahan, mamuno? Sinasabihan natin, huwag ka na pumasok dyan sapagkat wala ka namang pera, wala ka namang pangalan, wala kang ano. Kaya po ako po hanga sa mga taong kahit na po nasa kahirapan ay nakapaglingkod din po ng kanila po lamang ambag o kapital ay ang lakas ng loob. Sana po maging makatotohanan tayo at harapin natin po kung ano mga mapangyari at mag-contribute po tayo sa mga pangyayari sa pamanggitan po ng pag-monitor ng mga pangyayari, lalo na po itong darating na impeachment kay Vice President VP Sara Duterte. Yun po lamang at marami pong salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita pa tayo muli sa susunod na Sabado. God bless you all. Maraming salamat po.